praise God, nakapaglingkod to for a while. We still have mga pila ka minutes. For the information of everybody, kahapon, ipahigayon nga encounter retreat. And we thank the Lord for the lives of those mga tao no nga open ang ilang heart to journey their lives with Jesus. So, mag-testify lang sila sa kaayo sa Ginoo sa gibuhat ni Lord kagahapon. And they are couple. So, napalakpakan si Lord. Ladies first, magyaw. Sige. May calling Ashley. Sige, tawagin si Ashley Jimenez. So, nalang time limit, so don't worry. Mayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Yeah, so, actually, first time ginako ni magatubang sa kinagang tao sa nakaila sa ako kabalugid sila nga nga magkurugid ko, pero yeah. Glory to God. Kitagaan ko nag-privilege na maka-experience ko yung yes. First time ko nga nag-ubang tao ay kaning naka-istorya ko ubang tao atong life group na ko ni Ate Joren. First time ko naka-share din, nagkurog yung magtaman. Naka-share ko pero grabe akong singot, akong kabugnaw, dili masabot. So, anak ko, pagkahuman ng mga ito, anak ko nila, Lord, gusto ko nga puhon ka ng tagaan ko ni mo ka na bitaw. Wisdom na makashare ko nga, dili na ako magkurog-kurog sa tubangan sa tao. And then, gitagaan jud ko. After ato, gi-invite ko ni Ate Weng sa kaning business. Beyond Success, sorry. Beyond Success. Din abi sad ako maminaw ra ko dito. Mag-share man di ay. Dito na pag ko na. Sige, mag-share ta na round ko. Lord, kaya lagi na ako ni Lord. So, moto nga. So, pinaagi sa dato kanang na-build sa akong kagalingon nga, dili na ko mahulang. Thank you. Amen. Yes. Amen. And then, kung sa exam, pag muna ang final na ko exam, naghatag ni Lord nga, nagana dyan kayo, matawo! Ang ako nga tuwang. So, yes. So, tabian ko nga tao, pero magmurog yun ko, tinuod lang. So, dali naman akong oras, dili na ko dugayon. Kaya sige, di ba gutom na mo? Dungan mo kagkaon ron ay kabalaka. So, i-share na ko sa inyo akong kinabuhi nga itong time nga wala pa si Lord sa akong kinabuhi. Ang kinabuhi na ko nga wala pa si Lord, grabe siya kangit-ngit sa tinuod. Grabe kangit-ngit, grabe kasakit sa tinuod lang, mutuo mo sarili. Niagi ko ang mga bisyo. Dalaga pa ko. Niagi ko, panagariliw, inom. Disco, yagi ko na. Daghang kay kong sakit nga lagyan. Hugaw kayo, di ba? Grabe ka hugaw. Pag minyo na ko, niagi gabong kong mga kasakit. Grabe nga kasakit. Nabot ang point nga, i-question na ako sila. Anong gipasakitan mo ko nga tao, Lord, nga wala man ko nakapasakitan nga tao. Grabe nga, balik-balik nga sakit. Pero akong ginapray, pag nabot sa time nga, niana ko kay Lord, dili na ko gusto nga kinabuhi. Gusto ko nga kinabuhi nga nakaka. Sa akong kinabuhi. Sorry kayo. Yes, niana ko nga, Lord, gusto ko nga, siyempre naano ko yung mga anak. Gusto ko nga, mudako ako anak na nakaka-Lord. Gusto ko nga makita sa akong mga anak. Kaya akong kinikanan na nakasentro ang Ginoo sa akong pamilya. At dapat ang tayo nga, may anak ko sa akong partner nga, magsimba ta. Mubalik ta, magsimba silang simbahan. Anak ko. Wala. Okay na sa akong alikaganahan magsimba sa akong church. Mubalik ta kay gusto po na ko nga, musimba ko, kauman akong pamilya. Dili lang kay ako. So, grabe po gahapon ng challenges nga niabot sa pagsimba. First na musimba ni anak ko. Musimba ta, matag sa'yo nga, anak ko, ang akong partner. Sa kahit katinood lang, maulaw din siya mabalik musimba kay lagi para sa iya, dugay na gigay siya nga,
wala na nagsimba. So, kung ayaw ka ulo, hindi man sila yung simbawang si God man. Ano ko siya. Saturday mo na ko siya. Simba taong ana na rin yung ana na siya sa ko. Para wala siya rason nga, dili may makasimba. Gabi pa lang, nag-andam na ko sa mga sanina. Wala may plansa, nanggulang ko plansa. Buntis ko, pumansa ko kaya ako, kanang home-based teacher ko. Katulog ko, akong klase tamang alas 10. After sa akong klase, dili ko matulog kay mamlansa ako sa mga sanina sa akong partner ko sa akong mga anak. Kaya para lang pagka wala siya rason nga dili may kasimba. Kaya para di siya makarason nga late naman ta. Anak kong ginahimo. Moto nga, hantod sa pagsimba na ako, dili pa gani kay ito perminti. Napay time nga kanang, siyempre tawar ako, sahay may Lord kapit naman kayo nga. Kanang ako rin magsigig hagit ani niya. Akong every Lord, hikapa ang iyang mga hikapa ang iyang dugha, Lord God. Nga siya mismo. Nga moingon sa ako nga simba ko nga kanang iyang gusto nga mobalik siya diya sa mga Lord. Kapila na ko siya giampo. And then naabot ang time. Thank God. Nga after sa men's prayer, nag-drive siya ni ano siya sa pagka. Gusto ko nga iseryoso ang akong pag-alaga diya sa Ginoo niya na siya. Akong lugar dili ko kasabot. Lord, salamat. Kaya tumatay. Kasulindiran na sa mga anak ko, Lord. Ganun na may kanunod na, Lord. Dili na ko paalam na siya. Di ako magkinaiya na may loss. Nakahiga na ang mga senaryo. So, pag-ingon niya nga, ganumurog ko. Pag-ingon niya nga, balik ko, gusto ko maiseryoso na ako ni. Pag-ingon niya na, so, ang men's prayer meeting is Monday. So, na ako'y klase, kung mag-klase ko, dili siya kape. Pag-ingon niya nga, gusto ko mag-seryoso ko ani. Pagka magingnan ako ang manager, ma'am, mag-day off ko Monday. Anak ko, wala ko yung day off atong time. Pero ako, day off ang Monday, kay gusto na ako sa Tagalog. Higayon nga maka-apil siya sa men's prayer. Kakabalo ko para na po na siya sa amo ang pamilya. Nga manuhol mi sa Ginoo. And then, muto nga nagpadayon din siya. And then, dito na dayon nga na-encounter na ko si God. Pagbalik na mo, lamig na just na feeling mo. Gaan kayong paminaw. Lahi ra gyud sa una. Nga wala sigat sa mong kinabuhi, ma-feel yun ako nga kanang maldita kay ko, ingana ba, kanang gubot ako ang kuan namin problema, dili na mo masutog dali kay perminti mi kaaway na abot ana nga time. Pag-abot ni God sa ako ang kinabuhi, grabe, ni hinay-hinay ug kagaan ako ang paminaw. Akong mga kasakit nga na pati sa mga tao nga nakapasakit sa ako nga sa una lisod kay siya na akong mapasaylo. True God, napasaylo na akong sila. Gaan kayo sa pamilya. Tinawag lang na ako istorya sa inyo. Wala pa ko kay God. Niyan ako anang mag-encounter retreat nga sa Manaway, magkabagong ba? Ano ba? Ako rin, kaya nga ko sa unang sa manahon nga ako ang naka-experience ay ko, grabe ang pag-usap ni Lord sa akong kinabuhi. Thank you, Lord God. Grabe. Ang pagdawat na ko sa iya nisamot o kagaan ako ang dughan. Dili na may pareha sa unang mag-away sa tinuod lang mo na ko kasulay nag-away ni. Praise God, wala na kasulay nag-away ni. Niya ko sa mga, boring lang ganyan. So, peaceful lang. Gusto mo sa ko sa kamay ang away ba? Pero yung nga nakapis ang mga panimal, ay ang mga relasyon nga gisinter na mo si God sa amuang kinabuhi sa mga relasyon. Yes, Lord. Yes. Parehas sa kanta ngayon,
ug ako midawat misali kaniya aduna ko'y gahom Amen. kaya ko anak sa Diyos. So gitagaan ko niya gahom nga mahimo kong anak niya. Thank you, Lord. And nagkaroon na naman si Lord sa akong kinabuhi ang akong tinguha nga puhon dili lang kami ug akong tibok pamilya padala na ko dali. Amen. Amen. Ang akong kinapray karon nga akong ginikanan ug akong mama, papa, akong igsuon madala na ko sila dali ug dili lang sila ug mga lain pang tawo nga kailan ako, Lord God. Gusto na ko sila nga maka-feel og malihagikan sa imuha. Yes, Lord. Huwag ka na lang sa ako. Thank you. Praise God. Thank you, Ashley. And this time, nalihilak na yung bana. Kung tawag si Daryl for sa iyong personal na testimony. Kapalakakan si Lord! It's a life-changing and transformation din sa ilang ginagawa. Praise God. Buntak sa tanan. So, ako na ito na ang sagot ni Ashley na usa sa ang naghatag sa iya yun kung babi ka siguro ang tayo man nga kasakit yun ko nga sa kuwang life mo sa na normal sa kuwa ba himo bitaw ka ng mga himo bitaw ka ng sala bitaw siguro napas kalibutan mo lang isakto nga relasyon sa Ginoo. So mga tanan bisyo nanay nga wala kagid ko'y relasyon diya ko ko'y intimate relation din siya. So sa diha nga niabot ang time nga tinuod to wala ko'y gana gyud hindi mo sa mga music nawala kita tanan totally namugnaw jud ko. Wala ko interesado din sa iya. Kaya niabot sa point nga kaya mo sa mga rin ano, inaani ng akong kinamulit sa pamilya. Sa mga bata, dali-dali ko musingkap. Gamay kaya kung init yung ulo, kaya inikulis trabaho, init pang trabaho. Tapos inikulis sa balay, pag dalag-dalag pag mahitabo sa gawas ba, ingana ko nilabot sa balay, gamay bikil, away na yun. So, pasalamat yung kupod sa mga sambali na nigamit sa Ginoo. Ingana kita si Lord, na kung gusto ka niya nga baguhon, naging na siya pagkakamiton nga tao. Mag-remind sa mga ba, balik na, magpukaw ito sa mga ba, na may katulog ang paghigog mo doon sa Ginoo. So, pasalamat ko nga, gigamit sa Ginoo para na ma-remind ko na nai Ginoo sa mga buhay. Dako ang kay-impact nga mo sa haligi sa pamilya nga may manguna sa pagserbisyo sa Ginoo, kaya ang dalan ng follow na sa muna ang ngiti mo hapag karoon na magpadayon sa papalalagad sa Ginoo sa akong pawaliw na sa akong pamilya. Dili lang para sa mga sa akong mga isuon, sa akong mga magpapa na stretch out with the Lord. Yan ka mo, lahikapon din mga kasing-kasing sa isang bigan na makailagay sila sa pagbuhay. Okay na. Salamat. Praise God. Salamat sa Ginoo no. Wala gid ta niya pakyasa nga sa ato ang mga delegates na tuog gyud ko nga gibisitahan gyud sila tanan. Dili lang sa katong nag-testimony and of course sa ato akong tanan. So this time naata sa ato ang tithes and offering no ingon ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So let